Dahil sa kahirapan, marami sa ating mamamayan ang naninirahan sa tabing ilog. Isa na rito si Ate Jean. Mahigit 1 taon pa lamang naninirahan si Ate Jean sa tabing ilog. Siya ay may 6 na anak, ngunit ang isa ay nawala sa kanya dahil sa kakulangan sa pera. Pupunta tayo ngayon sa bahay ni Ate. Nakikita po natin yung sigip na daanan papunta sa kanila, kaya dito lang po. Ang tao. Dito po tayo, papasok sa bahay ni Ate. Natutugunan po ba ninyo yung mga pangangailangan ninyo sa pang-araw-araw sa mga anak? Oo naman. Ngayon, natutugunan na kasi may trabaho ko. Kailan pa po kayo naninirahan? Dito sa lugar ko mag-isang taon pa. Hindi 1 taon. Dati po, saan po kayo naninirahan? Palipat-lipat po ba kayo? Dati sa nanay ko, kasama ko. Experience or yung panganib na, yung hindi nyo po makakalimutan na nangyari sa inyo? Anak mo pang-4, namatay. Kung okay lang po, ano pong nangyari? Kasi parang premature siya. Wala akong pera nung pinilit ko mga anak sa bahay, hindi pa rin pwede yun. Kaya po nangyari. Hindi namin takot sa hospital. Lumabas din sa bahay. Hindi namin takot sa hospital. Kaya Di ba po factory worker po kayo? Anong, yung oras po ng trabaho ninyo, nababantayan nyo pa rin po ba yung mga anak ninyo? hindi na masyado. Nagpapalitan kami kasi yung asawa ko, siya, panggabi siya sa araw sa bahay, pumapasok sa baga. Ano pong trabaho ng asawa niyo? Siya, caretaker siya, tapos sumidol pa rin sa umaga. Dalawang trabaho niya yun, para matugunan yung pangailangan ko. Ang hirap po ng buhay kung gano'n. Kailangan kasi 3 yung nag-aaral. May yung 3 nag-aaral po, grade school, high school. Isang grade 2, tsaka 2 high school. Tapos yung iba po, wala. Mga Ready pa yun. Ready pa sa 2. Sige. Hindi sapat ng isang isang trabaho lang. Kailangan doble tayo ka para may bigay yung pangailangan ng mga anak mo. Tapos pag sunod pang anak mo, mag-away-away, mababalo pa. Mga pasaway mga bata ngayon, kaya dapat tayo mag-anak ng marami. Kailangan yung kaya lang natin. Pero masaya din pag marami kang anak. Maraming kasama sa buhay. Lalo pag may tumanda ka na, may mag-aalaga na sa'yo. Pero kailangan i-provide mo muna yung pangangailangan nila. Ano pong nararamdaman mo pag di nyo nabigay yung mga gusto? Siyempre, bilang parents, masakit yung sa akin kasi kailangan, lalo na ako, nung malit pa ako, di ko naranasan. So, gusto ko iparamdam sa mga anak ko yung mga hanggat kaya ko, hindi sila mahirapan. Para... Pero buti na lang, mga anak ko, mababait din. Naalagaan ka? Oo, naalagaan yung mga anak ko kahit na
mga anak ko yan, mga dalaga na malaking tulong sa akin yan. Kasi kung hindi ako makapagtrabaho, kung hindi sila. Pero, tama na sa akin yung mga anak, 6 na anak. Hindi na lang po kayong balak magdagdag. Ano muna? No comment. No, mayayain yun. Asawa ko. Ayon pa sa Navotas City Health Office, sila ay nagsagawa ng outreach medical services at feeding program upang masolusyonan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Kahit ganun ang kanilang buhay, para kay Ate Jean, hindi hadlang ang kahirapan dahil nananatiling matatag at buo ang kanilang pamilya at patuloy na magsisikap. Ngunit ano pa nga ba ang maaari nating maitulong sa kanila? Sapat na nga ba ang iilang programa? Isa sa pinaka-solusyon ng kahirapan at edukasyon. Kasi ang edukasyon ang mag-aahon sa kahirapan ng isang tao. Minsan kasi, kapag sinabi natin magtrabaho, depende sa estado ng sa estado ng hanap buhay na mapupuntahan. Prioridad kasi kung lagi na lang idadahilan na mahirap ang buhay, pero hindi kumikilos, hindi rin magiging maalwan ang buhay. Susi din ng sipag, tiyaga, kasi kahit anong tinapos mo na pinag-aralan, kung hindi mo gagamitin ng sipag at tiyaga, hindi rin magiging tagumpay. Sapat na nga ba ang mga programang ito upang masolusyonan ang kahirapan? Sino nga ba ang dapat lumutas? Gobyerno o mamamayan? Ako, si Princess May Factor, pamantasan ng Silangan.